baliktarin natin ulit. Dito na naman. Baliktarin natin. Dito na naman. Okay. Baliktarin pa natin ulit para solve talaga kayo. Hello guys, welcome back to Trico Channel. This is Trico Channel. Maraming salamat po sa 9,000 plus subscriber natin din. For today's video ay gumawa tayo ng ganito, ito. Ito guys is 4 na pirasong diode na magpoprotekta sa inyong amplifier, ilaw, car amplifier, ilaw, or something na 12 volts or 5 volts pataas guys hanggang 36 volts kaya nitong i-protect. Kahit magbalik-baliktad yung kabit mo ng positive negative sa battery, hindi siya masusunog. So, paano? Panoorin niyo yung video ko guys. Tara, samahan niyo ako. Kung napadaan ka pa lang sa channel ko, please, kung bago ka lang, please like and subscribe and hit the notification bell for more incoming videos. This is Trico Channel guys. Simulan na natin. Diretso na sa video. Okay guys, so dito na tayo sa ating ginagawa. Balik tayo dito. Lagi nyo tatandaan guys, pag nagagawa kayo ng tawag nito, reverse protecting diode o reverse protection diode guys, laging magkabangga itong dalawang puwit ng negative ng rectifier diode nyo at magkabangga rin tong dalawang positive. Gagawa muna kayo ng ganito, dalawang magkasunod na nandun yung positive. Ito guys, positive to yung dito side, positive din dito, then negative yung black side ng ating rectifier diode. So pag gumawa kayo ng bridge type nito guys, laging ganito, ganyan. Itong dalawang positive magkabangga at yung dalawang negative magkabangga. Ngayon, ang flow ng current yan guys is dito yung input, kung hindi ako nagkakamali. Dito yung input. Dito tsaka dito. Yung output dito tsaka dito. Output na ito guys is positive. Output nun is negative. Dito yung input. Dalawa kabilaan. So, ayun. Ihinang na natin at nang ma-test natin. So, saan nga ba yung aking crocodile jack? Crocodile clip. Siya. Kabitan na natin siya ng wire. So, itong dalawang orange na to guys ay input wire. So, dahil dito yung negative side ng ating rectifier diode, dito rin tayo maglalagay ng negative ground para sa negative output. Dumi na ng panghinang natin guys. Yellow wire. So, tandaan nyo, yellow yung ating positive. Yung dalawang orange, yan yung input wire. Yan, meron na tayong yellow. Positive. So, ayan. Dalawang orange is input. Kahit saan dyan, positive, negative, ilagay mo, balik-baliktarin mo man. Itatama ng diode guys yung flow ng current papunta dun sa device nyo. Halimbawa, ilaw o amplifier or ano pa man yan, o halimbawa 24 volts applicable din siya guys, simula
siguro 1.5 volts pataas hanggang 24 volts. Kayang-kaya niyang tawag yan, i-handle yung protection. Pag protect, hindi siya guys magpo-protect, itatama niya lang yung current ng current flow na papasok. DC guys, DC current na papasok, then DC out, itatama niya yun. Yung positive is ilalagay niya sa positive, yung negative is ilalagay niya sa negative. Yun yung kagandahan nito ng bridge type protection diode kung tawagin ko. Sa akin lang yun guys. Kasi halimbawa, si positive, pinasok mo dito, hindi papasok yun dito guys. Hindi lalabas dito si positive. Dito siya lalabas sa kabila. Haharangin ng diode dito. Halimbawa, dito mo na naman pinasok si positive sa kabila. Hindi pa rin papasok yun dito guys. Haharangin naman itong diode na to. Dito pa rin niya ibabalik sa positive output niya. Dito ka naglagay ng positive, galing sa baterya. Dito lalabas yan. Hindi lalabas doon. Halimbawa, nilipat mo sa kabila, dito ka naman naglagay ng positive, hindi pa rin lalabas dito yan. Dito pa rin lalabas yan. So, either dito ka maglagay ng positive input at saka dito, positive input, balik-balik tarin mo man yan kahit saan ka maglagay ng positive dyan. Ang lalabas dito, positive pa rin. Hindi lalabas yung positive dito guys. So, yun ang kagandahan. Diba? So, yung negative naman, kahit saan may lagay dito sa kabilang banda, hindi rin lalabas dito si negative. Dito siya lalabas sa dalawang block na yan. Then, si positive naman ay dito. Sana nag-gets nyo guys. Sana nakuha nyo. No? Sige, testing ko muna. Testing natin ha. So, ayan guys, meron tayong 12.05. Okay, 12.05. 12.05 volts. So, testing na natin. Tingnan natin ito. Gagana ba siya? So, sa tulad ng sinabi ko kanina guys, itong dalawang orange na to, ito yung input. So, dito tayo maglalagay ng input ngayon sa magkabilang gilid. Tandaan nyo guys yung ginagawa ko. Tingnan nyo. So, ayan. Tingnan natin para makita nyo ng maigi. Yan. Ilayo na natin itong ating power supply para lumuwag-luwag. So, ayan. Itong dalawa, input. So, itong yellow na to, tulad ng sinabi ko kanina, yung yellow na yan guys ay positive. So, check natin kung positive nga siya. Test natin dito kay tester kung positive nga siya. Ayan. Yung yellow guys tandaan nyo sinabi ko yellow is positive. So, ayan, tingnan nyo sa tester. Tama. Yung yellow ay positive. Kaya lang bumawas yung resistance niya guys kasi medyo malaki yung diode natin. Hindi na siya 12. Kung dito guys ay 12 yan. 12 point something. Ayan. Dahil sa diode, bumawas yung resistance niya. Malaki yung diode natin. Nakalimutan ko na kung anong ano ba to? N100N kalimutan ko na. Sorry. O basta ito, focus tayo dito sa ginagawa natin guys. So meron tayong tama yung ating output. Uy, nawawala. Why? Ayun. Hindi lang nakakonect na maayos. Ayan guys. Ngayon, babalik rin natin yung positive at negative. So, tingnan nyo na mabuti. Pakaisip nyo, dinadaya ko kayo. Ito guys, ililipat natin dito. Hindi natin gagalawin yung ating ginawa. Yan. Tapos, itong kabila naman ay dito. Yan. Dito na naman yung positive sa kanan. Sa taas. Ng supply. Ngayon, i-check natin kung napunta yung positive doon sa kabila. Check natin. So, ayun pa rin guys. Dito pa rin pumunta yung positive. Kanina itong red clip dito sa kabila, nasa kaliwa. Ngayon nilipat natin siya sa kanan. Yung power supply natin na lumalabas ay same pa rin. So okay. Yan yung kagandahan ng merong protection diode. So tatry natin siya sa device or sa ilaw para maganda.
Yan, para malinaw. So yan, yellow is positive, then black is negative. Tama, black is negative. Tama. Tatali natin itong red sa yellow kasi ito yung positive line natin eh. Yan, then itong white itatali natin dito sa black dahil ito yung negative line. So ayan guys, umilaw yung ating red light na strip line. Ayan, umilaw siya. Napapansin nyo. Ayan, umiilaw. Ngayon, ipitin natin siya para hindi siya gumalaw. Ayan. Ayan, kung nakikita niyo siya, umiilaw. Ngayon, ang gagawin ko is babalik na rin ko itong positive, negative dito. So, tanggalin natin ito. Panoorin nyo na mabuti. Tanggalin natin. Then, itong red na tinanggal natin dito, ilipat natin dito sa pinagkabitan ng black kanina. Tapos itong black, ilipat natin dito sa red kanina. O, ayan, umilaw pa rin. So, ibig sabihin, kung mayroon kayong ganito sa device nyo, kahit magkabali-baliktad yung kabit ng battery doon sa puno, hindi masusunog tong ilaw. So, siguro naman, good news yun sa inyo guys, di ba? Oh, baliktarin natin ulit. Dito na naman, oh. Baliktarin natin, dito na naman, okay. Baliktarin pa natin ulit, para solve talaga kayo. So, okay siya. Ngayon, susubukan natin siya sa device. Siyempre, yung pinakamamahal kong parametric equalizer guys. Ayan. Yung parametric equalizer. Pag nasira ko to guys, para kong sinunog yung aking 1.5. Ngayon, ikakabit natin to dito. So, ayan. Ito na yung ating pinaka protection. Yan guys ha. Kita nyo, kakabit yan dito sa likod. Yan. So, dapat nakaganyan para makita nyo yung testing. So, power on. Kabit natin muna dito sa kahit saan dyan. May protection naman yun guys eh. So, ito. Oh, di ba? Umilaw. Yan. So, goods. Yan, di ba? Ibig sabihin, okay yung daloy ng current. So, yung positive is nasa positive. Negative is nasa negative. Ayan guys, umiilaw, blue, red. Ngayon, babaliktarin ko to. Pag mali yung ginawa ko, masusunog yan guys. Baliktarin natin. Dito na natin ito ikabit. Pinagkabitan ng positive kanina. Yan. Yan. Okay, good. Nice one. Ayan guys, so, buhay na buhay. Yan. So, hindi ko pwede na daya guys. Ayan o. Oh. Diyan yan papunta. Sa likod ng ating parametric equalizer. Walang ibang wire na nakadikit. Hindi yan siya di baterya. So, ibig sabihin walang daya. Yan. So, ayun. Kung gusto nyo gumawa guys, madali lang siya. Ayan o. Tingnan nyo na maigi. Yan. Pwede nyo screenshot kung gusto nyo guys. Patayin na natin. Ito siya. Itong yellow color guys, kinaulit ko. Itong yellow color ay positive, then itong black color is negative out. Ang mangyayari niyan, kung meron kayong pwede nyo gawin to ng maliit, gumawa kayo ng maliit nito, pwede rin. Halimbawa, gumawa kayo ng ganito, ito. Yan, maliit lang siya. Same lang yan sila guys. Yan. Kaya lang hindi nyo ganong makita kasi nga gawa ng maliit siya. Yan. Ito malaki. Para mas kita. Same lang yan. Pwede nyo itong, halimbawa, ganito kaliit yung ginawa nyo.
ito pwede nyo ipasok dito sa loob ng device o ng parametric equalizer para halimbawa nagsisetup kayo, nagkamali kayo ng lagay ng positive negative dito, okay lang kasi kahit naman bumalik-baliktad basta nasa loob yung device guys ha, kahit bumalik-baliktad dito sa labas, i-correct ng diode yung flow ng current, so hindi masusunog ang inyong electronic device or amplifier, etc. ilaw man yan. So sana may natutunan kayo guys. Yung una ko kasing ginawa, medyo malabo yung pagkakwento ko, hindi ko lang alam kung basta yan yun. Ito guys, screenshot nyo na lang, yan siya. So sana malinaw sa inyo. Yan. Yan. Yung orange na yan, inulit ko yan ang input. Kahit saan dyan, positive, negative, okay lang. So, ayun. Thank you for watching guys. This is Raiko Channel. Please like and subscribe sa mga napadaan lang dyan sa channel ko guys. Maraming salamat po pala. Road to 10k subscriber na tayo. Then, thank you so much sa mga subscriber natin. Maraming salamat po. God bless us all. At God bless us all. Thank you.